Dito, ang inyong sumbong siguradong may responding katapat. Hindi nagdadalawang isip na tumulong sino man ang nangangailangan. Ngayong Sabado, sa Responde, Mata ng Mamamayan. Lubak-lubak na kalsada sa Nagcarlan, Laguna, pinarespondihan. Viral ngayon, isang ina na itinodokumento ang sitwasyon ng kanyang anak na may mental health problem ating tinutukan. At kapatid ng isang batang hirap makalakad, humingi ng saklolo sa Responde. Mahal ko sila eh. Kahit na anong gawin ko, kahit balbaligtarin ko yung mundo, kapatid ko pa rin sila. Inilapit ng isang concerned citizen sa programa ang lubak-lubak na kalsada sa kanilang lugar, dyan sa Nagcarlan, Laguna. Paano ba naman halos 10 taon na itong problema ng mga residente at motorista rito? Ang naging aksyon ng DPWH, panuurin po natin. Bakit nga ba pabalik-balik ang sira sa ating pong mga kalsada? Yan ang malaking tanong ng mga taga Nagcarlan sa problema sa kanilang daanan. Dahil ang ginawang kalsada, hindi pa man nagtatagal, sira na naman. Sa mga video na ipinadala sa Responde ng isang concerned citizen, kapansin-pansin ang mga buta sa kalsada na natatakpan ng tubig ulan. Ilang sasakyan din ang hirap sa pagdaan dito. Gaya na lamang ng kotseng ito, napilit na iniiwasan ang mga butas. Ang iba naman sa kabilang lane dumadaan para wag nang maperwisyo ang kanilang biyahe. Dahil sa nakakabahalang lagay ng kalsada na ito, agad na nagtungong Responde team sa Nagcarlan, Laguna para imbisigahan ang reklamong ito. Pagdating pa lamang namin sa lugar, bumungad agad sa amin ang mga tricycle na ito na nahihirapan sa kanilang pagmamaneho kahit na mabagal ang kanilang takbo. Ingat na ingat sila dahil sa dami ng butas sa daan. Maging ang malalaking sasakyan tulad ng kotse, abay dahan-dahan din sa kanilang pagpapatakbo. At ang lubak sa kalsada, hindi lang pala sa bahaging ito. Dahil pagtawid lamang ng tulay na ito, tuloy ang perwisyo na dulot ng lubak-lubak na daan. Kapansin-pansin din, nasa laki ng sira ng kalsada ay halos 2 lane na ang hindi madaanan na maayos. Maging ambulansyang ito, nahirapan sa pagdaan sa mga lubak. Paano na lamang kung may kailangan siyang agad na respondihan na pasyente? Abayari na! Nakausap din namin ang aktibong netizen na madalas mag-post sa social media tungkol sa sirang kalsada na ito. Si Roger, dala kanyang bahay, nasa harap ng mismo ng lubak-lubak na kalsada. Actually, nag-umpisa ang problema simula pa nung 2010. Actually, 2012, nagsimula ako mag-post dahil nga sa tagal na ng proyekto ng tulay na yan. Ang tagal na nakatambak yung mga ginawa nilang poste na kinakalawang na. So, that time, nag-start na ako na katukin ang LGU at National para tapusin na ang tulay na ginagawa. Kasi sayang ang mga materyales. And then, natagalan at natagalan pa rin, itinayo na nila ang poste, subalit napakatagal pa rin talaga ng proseso nila. Ang problema namin dito sa kalsada, yan ay tinambak lang na lupa at sa ibabaw ay manipis na espalto, lagi yan nagkakalubak. Ang solusyon nila ay pangmadalian lang. Pag nagkakalubak,
Kung hindi pa magpo-post, hindi pa magte-trending, hindi nila gagawin. Ang gagawin nila, tatambakan lang nila ng buhangin, konting ulan, lubak na naman. So, maraming na-aksidente dito na hindi na lang napapaulat. Nagtataka si Roger dahil madalas naman daw na ginagawa ang kalsadang ito pero mabilis ding masira. Isang buwan, minsan sa kalahating buwan hanggang 2 buwan, hanggat hindi kinakatok ng social media, hindi kinakatok ng LGU, hindi yan gagawin. Regular na dumadaan dito ang DPWH, regular na nagtatabas, na inaabot din ng buwan, nagtatabas yan sila ng mga panabi ng kalsada, pero aasahan mo, hindi pa rin talaga nila gagawin yan. Tinatanong namin, sir, gagawin ba ang daan? Hindi daw, sila lang daw ay nagtatabas lang ng mga panabi, ng mga damo. So, ganun lang ang nangyayari. Actually, nung December 27, naglagay sila ng spalto dyan, and yet, anong date na ngayon, ganyan na uli. Sa gitna ng aming panayam ay napansin ng aming grupo na may plastic barrier sa gitna ng kalsada. Nilagay ko na lang dyan kasi nakikita ko talaga delikado, napaka-delikado na. Hindi kita dahil nga slope, makikita nyo yung lubak pagdaan ng gulong, saka nyo makikita yung lubak. Pero kapag ganyang tining, hindi nyo makikita yung lalim. So, nilagay ko yan para hindi na madaanan yung lubak na yon. Kaya lang, ang nangyayari, nung tinakpan ko yan, yung dating malalalim na lubak, siya naman ang lumalalim muli. Umaabot yan ng 1 dangkal ang lalim. Talagang tusok ang ano. Kaya lang, kapag nadadaanan itong kabila, naaanod lang yung mga buhangin na tinambak nila. Kaya umaahon, kaya lalong lumalalim pa. Ayon pa kay Roger, madalas na rin ang aksidente sa kanilang lugar. Sa isang araw, marami ditong na-aksidente, napupurwisyo niyan. Katulad kahapon, may na-aksidente dyan. Maraming mga napupurwisyo mga manininda na nasa tricycle. Pag nalulubak dyan, naglalaglagan ng paninda. Yung iba, napapasigaw na lang. Naaalog ang mga sakay nila. At kapag may nangyayaring aksidente, agad siyang rumiresponde. Actually, dyan na nga naubos yung mga first aid kit ko, mga gasa. Saka, anong gagawin ko? Basta ko na lang titingnan yung mga na-aksidente dito. Siyempre, kailangan kong tulungan. Dati rin akong nagtuturo sa Red Cross, dati rin akong volunteer. So, kailangan ko din. Panawagan ni Roger sa kinaukulan, mabigyan ng pangmatagalang solusyon ng problema sa kanilang kalsada. Isa lang panawagan, tapusin na nila to. Kung gawin nila to, yung long term na. Kasi hindi matatapos to, hindi matatapos yung post ko. Hindi ako magsasawa na katukin sila, bulabugin sila hangga't hindi nila to ginagawa ng ayos. Umaasa ako ng maayos na trabaho pang matagalan. Agad din namin pinuntahan ang barangay na nakakasakop sa Buena Vista Bridge upang alamin kung meron man silang naging responde sa nasabing reklamo. Usually po kasi yung nagiging problema namin dyan, yung mga aksidente po, tsaka delikado po talaga sa mga motorista na nagdadaan. Minsan po may nag-slide, syempre pagka malalim yung butas, umuulan, hindi po namin talaga matambakan. So kami po lagi yung natatamaan, nababati ko sa FB na hindi kami gumagawa ng aksyon. Pero sa totoo lang po, lagi po kami nagpa-follow ups sa DP, then lumapit na rin po kami sa mga office ng mga naging congressmen. Tapos nagtatambak din po kami kapag meron po dyan. So ngayon po, nag-uulan, nadala na naman ng baha. Yung kasi kung mapapansin niyo po, walang drainage eh. So doon po pumupunta sa kalsada yung tubig, kaya po lalo po nauuka yung kalsada po dun sa Metalay. Ayon pa kay Kapitana, sila na rin umano ang gumagawa ng aksyon upang matakpan ang mga butas sa kalsada. Nagpapatawag po ako ng bayanihan, nanghihingi po ako ng panambak. O minsan pa nga po, nakuha kami ng buhangin doon sa ilog para po lang itapal doon kasi delikado po talaga sa mga motorista na dumadaan. Mostly po ay single na motor yung na-aksidente doon. Kay Kapitana na rin namin nakumpirma na ang naturang kalsada ang DPWH pala dapat nagpapagawa.
Kami naman po, ang magagawa lang namin, yung pansamantala lang talaga na remedy dun sa lubak-lubak na yan. Pero yun dun po sa long term na ay hindi po talaga namin kayang solusyonan yun. Kaya po talaga, national po talaga yan, DPWH po. Kaya't maging siya ay umapila na rin sa DPWH. Nananawagan po kami sa DPWH, pati na rin po sa ating Congressman, ang Ben Amante, na pakitulungan naman po kami dito sa problema po namin sa tulay. Sana po mabigyan na po ng long-term na solution ito pong problema namin dito sa Buena Vista Bridge. Kasi napakatagal na po, halos 2 dekada na po ang nakakalipas. Pero ganun pa rin po yung kondisyon ng aming tulay. So sana po ay makarating po ito sa mas mataas na kinauukulan upang mabigyan pansin naman po itong aming Buena Vista Bridge. Ipinarating ng Responde Team sa DPWH Region 4A ang matagal ng reklamong ito. Bagamat hindi umano sila makapagbibigay ng interview sa araw ng aming request, nangako naman sila na agad na magpapadala ng kanilang tauhan sa Buena Vista Bridge upang ayusin ang sira. At sa mismong araw ng pagkukumpuni sa sirang daan, nandoon kami para tiyakin na maaksyonan na maayos ang problemang ito. Maya-maya pa, dumating na nga ang mga tauhan ng DPWH. Agad nila nilinis sa lugar. Dito na tumambad sa amin ang laki at lalim ng butas na nasa ilalim ng barrier na inilagay ni Roger. Isa-isa rin nilang inalis ang mga bato at buhangin sa gitna ng kalsada. Ayon kay Engineer Jumprick, pansamantala nilang tatakpan ang mga butas sa kalsada. Bali po sa ngayon, sir, gumaganda-ganda naman po yung panahon. Mag-temporary patching po tayo. Maglalagay po tayo ng asfalto para po mawala po yung mga potholes. Tapos pag talagang nung dire-diretso po ang init, a-action naman din po ang opisina para po mas mapaganda po yung ating pong patching. Tumatagal naman po siya kasi po yun po talaga meron naman po kaming process ng papatch. Kung hindi naman po masyadong maulan, tumatagal po siya hanggang mga 1 month po siguro. Ganun po. Hanggang sa magsimula na rin silang mag-aspalto. Sa pag-aakalang magtutuloy-tuloy ang kanilang trabaho. Bigla naman bumuho sa malakas na ulan, dahilan upang pansamantalang matigil ang kanilang ginagawa. At nang mawala ang ulan, tuloy ulit ang pag-aspalto. Ayon sa DPWH Region 4A, nag-aantay pa sila ng budget para tuluyan ng maayos ang buong kalsada at mapapakinabangan ito sa mahabang panahon. Para sa inyong kabatiran, ang initial lang po na pondo ng bridge proper ay ang plano po ng ahensya para sa Buena Vista Bridge ay makongkreto ang both approaches. Once na magkaroon po ito ng budget, ito po ay kasama sa priority natin sa request for funding. Pag dumating po yung ating nire-request na priority na pondo, kukumpletuhin na po natin yung both approaches yung sa kabilaan at patitibayin po natin ito yung dalawang slope protection. Tuloy-tuloy po yung ating pag-maintenance niyan habang yung ating pong priority request ay iniintay po natin. Meron po tayong periodic maintenance, may regular maintenance at inaalat po natin yan para po mapagsilbihan natin ang ating motorista na maayos at safe sila makadaan sa tulay. Pansamantala habang iniintay natin yung pondo ay espalto po muna ang ating gagamitin dyan para po ligtas ang ating motorista. Kami po ng aming ahensya ay humingi ng pangunawa paumanhin sa lahat ng ating motorista na dumadaan dito. Makakaasa po kayo na ang ating departamento dito sa Laguna District Engineering Office ay hindi nagpapabaya na maiayos ang ating tulay at lansangan. Sa ngayon po, ituloy-tuloy naman ang ating maintenance works, quarterly at periodic, habang wala po tayong release na budget. Maraming salamat po
sa inyong pangunawa at gayon din po kami ay papasalamat sa inyong TV program dahil naipapatid namin sa publiko ang tunay na kalagayan dito sa Buena Vista Bridge. Ang mga ganitong uri ng problema sa ating komunidad, kadalasan hindi na napapansin dahil wala nagrereklamo. Sa kasong ito, bagamat naging tulay ang social media para ito ay maisa publiko, ang higit na kailangan ng ating mga kababayan ay yung konkretong aksyon ng mga kinaukulan. Sa mga problema na dapat sana ay agad-agad nirerespondihan. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. We are now open for business. Open for Business with Cesar Vallejos, every Sunday, 9 p.m. Sunday 25. Nag-viral kamakailan ang video ng isang ina habang kinukunan ng sitwasyon ng kanyang anak sa tuwing ito ay inaatake dahil sa problema nito sa mental health. Ang kwento sa likod ng pagdodokumentong ito at ang tunay na kalagayan ng binatang si Poto, narito at ating pong panoorin. Sa isang sulok na ito, madalas nakasiksik ang 25 taong gulang na si Poto. Sa kanyang mga kilos at galaw, mababakas na may kakaiba kay Poto. Dito sa barangay Punturin sa Valenzuela City namin siya natagpuan. Ang kanyang storya, nakita namin sa isang social media platform at ang uploader ng video, ang kanyang ina. Poto ko, September 26, birthday na si Poto. Hindi niya sukat akalain na magkakaroon ng karamdaman ng bunso niyang anak. Pinanganak ko pa po siya, nalaglag pa po sa akin. Nabagsa kasi sa sobra niyang liit. Hakbang kong 3 hakbang, biglang nanginig ang binti ko, naiwan na si Poto. Sanggol na sanggol pa siya bago sa panganak ko. Lagi na po kami sa doktor. Ang kakaibang kalagayan ni Poto, unti-unti nilang napapansin habang siya'y lumalaki. 3 buwan, siyempre ang bata kasi, di ba, sanggol. Siyempre ako talaga nag-alaga. Makikita mo kasi sa 3 buwan na bata, yung ngingiti-ngitian ka. Tapos siya iba talaga, iba sa mga ate niya na nakikitaan ko na. Parang di ngumingiti. Tapos parang iba, nakakaiba talagang bata. Nagalayla yung liig niya, ganyan. Tapos pag yun. Pero dumididi siya, kaya lang, maya-maya kami sa doktor, Parang lagi kami sa doktor kasi nga, ang nga niya, tapos hinihingal. Tapos parang di siya makahinga, nangingitim nga di mo maintindihan. Pero dahil sa nakita nilang bumubuti ng kalagayan ni Poto, hindi na nila naisip na ibalik ito sa ospital para ipasuri. Maya-maya talaga, doktor, ito na lang ako pagpahinga-hinga sa kanya noong nag-8 taon, medyo bihira na lang siya sinusumpong na. Kung dati na isasama si Poto sa pamalengke, ngayon,
Hirap na siya mahawakan ito. Mahirap, kaya lang, siyempre nanay ako. Hindi ko man pwede akong obligasyon. Mahirap ang sitwasyon ng nanay na may ganyan. Sa lahat talaga ng mga nanay, mahirap talaga ang may ganyan. Pero kung mas tingnan ko sa ibang nanay, yung sa kanila espesyal na tuturuan. Yung akin para may sariling mundo eh. Hindi mo siya matuturuan na ganitong gagawin, ganyan, sumusunod. Hindi eh. Para may maglalaro siya, sarili niyan laro. Yung wag lang siyang guluhin kasi pag guguluhin siya, magagalit siya eh. Yun na yung sasaktan na niya yung sarili niya, sasapukin na niya. Yun na yung dumarating na sa punto ng ganun. Hindi rin ito makausap dahil sa hindi ito makapagsalita ng maayos. Madalas gusto na lamang ni Poto na nakahubad at laging maligo. Naglagay na rin ng harang upang hindi ito basta makalabas sa kanilang bahay. Mga ganyan, maintindihan nila yon na. Kasi yung iba nga, puro, para bang akala mo, yung pag yan, sinunoy kasi dati, kinakatakutan niya nila yan pag nakakatakbo. Pag nakakapunta dyan sa tindahan, sabi ko dyan sa kumari ko at saka dyan ko, huwag niyong harangin kasi pag harangin ninyo, lalong madaming mababasag. Kung anong dadamputin niya, babayaran ko na lang. Kasi lahat na paninda yan, nahakutin, dadalhin niya dito. Di mo yan matanggal sa kamay niya, yung mga balat na lang yung bibilangin namin kung ano ang mga kinukuha. Kaya naman para mas maunawaan ng marami ang kalagayan ni Poto, naisipan niya itong i-post sa social media. At bagamat may mga ilang bumabatikos, nais lamang na mas maintindihan ng marami ang kalagayan ng kalintulad ng kanyang anak. Kasi ako po, kay totally yung ibang may need ganyan tinatago. Pero ako po hindi ko kinakahiya yon. Na may ganyan man akong anak, pero po, ako bukal sa loob ko na makita na buong mundo yung anak ko na ganun. Pero hindi ko sabi na sinadya ko yon. Yung gusto ko lang na, maintindihan nila ang, kasi ang iba po, ako puno nga sa tawag niyan, yung di man nila ako naintindihan kasi hindi man nila naging kasama sa loob ng bahay. Ang tanging nais sa pamilya ni Poto, mapatignan siya at malaman ang kinakailangang gamot para sa kanya. Kaya naman ang responde, agad na nakipag-ugnayan sa Barangay Punturin para tayo'y maalalayan. Gusto talaga namin silang matulungan at ma-cater nga, ma-assess ano yung mga dapat na maibigay sa kanilang pangangailangan. At katulad nga po ng sabi ko kanina, talaga pong kailangan nila ng tulong. At ang mga kawani ng barangay agad din namang rumisponde sa hinihingi naming tulong. Mula sa binigay na rekomendasyon ng Barangay Health Center, dumiretso na kami sa lokal na pamahalaan ng Valenzuela para makipagtulungan. Katuwang ang Valenzuela City Government, mabibigyan ng assistance ang pamilya ni Poto upang siya'y maayos na masuri. Sa Valenzuela, kami po ay tumutulong sa ating mga person with disability, lalo na po pagdating sa kanilang mga pangangailangan sa medical at financial na kung saan pwede po nilang magamit ito sa kanilang pang-araw-araw na check-up or therapy. At isa rin po sa ginagawa ng aming tanggapan ay nagsasagawa po kami ng mga plano at programa o polisiya na makakatulong para sa ating mga person with disability. Ang home care volunteers po kasi, sila po yung kaagapay ng pamilya po ng mga persons with disability. Tinutulungan po nila ang pamilya sa pag-process po, una sa pagpapa-ID po. Kung sakali po, meron po silang makita or ma-interview na persons with disability pero wala pa pong persons with disability ID, ang home care volunteer po natin, sila po mismo ang tumutulong sa pamilya para po makompleto po ang mga requirements para magka-ID. Una po, based po doon sa case po niya, kung ang diagnosis niya po ay nung matagal na po or nung bata pa siya,
kailangan niya po ulit magpa-check up po sa National Center for Mental Health po para po malaman din po ng pamilya kung ano po ang status po ng kanyang kalusugan po. Kung sakali naman po meron pong mga reseta na gamot po or may mga kailangang gawing therapy or other medications po, nandito po ang CSWD ng Valenzuela at ang PIDAW para po tumulong sa kanila financially po. Payo nila na kung sino man ang may kapareho na kondisyon tulad ng kay Poto, huwag magatubiling bumisita sa kanilang mga barangay health centers o di kaya'y agad na sumangguni sa mga City Social Welfare and Development Office ng kanilang komunidad. Lahat po ng pamilya o magulang na may ganito pong kwento ng kanila pong mga anak na may kapansanan at hirap po silang ipa-check up ito, wag po kayong mag-alinlangan pumunta sa tanggapan po ng CSWD o ang tanggapan po ng PIDAW. Dahil kami po ay open na tumulong at mag-assist sa lahat po ng pangangailangan ninyo. Hindi lamang po medical, financial, kundi kung paano po natin may improve ang inyong mga anak at alalayan po namin hanggang sa sila po ay makarecover sa kanilang kapansanan. Sa susunod na mga araw, atin pong subaybayan ang kalagayan ni Poto upang matiyak na ang kanyang mundo hindi na lamang iikot sa mga sulok ng kanilang tahanan para tuloy ng maitama ang buhay nito at bigyang pag-asa ang kanyang pamilya na isang araw ay gagaling din ang mahal nila sa buhay. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net 25. Para sa kanyang kapatid na si Micah, gagawin ni Ira ang lahat, matulungan lamang ito. Kaya naman, nang malaman niyang hindi na makakalakad pa ang kapatid, si Ira na ang agad na dumulog sa programa. Mula sa lungsod ng Quezon, agad kami nagtungo sa Anilao, Batangas para ihatid ang aming responde. Ito mga video na ipinadala sa programa ni Ira Perez, tulong para sa kanyang kapatid na si Micah, ang kanyang idinulog sa programa. Kaya naman ang ating team agad na bumiyahe patungong Anilao, Batangas upang agad silang marespondihan. Dito sa Anilao East sa Mabini, namin sila natagpuan. Kasama mga kapatid ni Ira at ang kanyang lola, masaya nila kaming sinalubong. Kasulukuyang nagpapahinga ang kagigising lamang noon na si Micah at tulad ng kanyang pamilya, ngiti ang isinalubong niya sa Team Responde. Dito na naikwento ni Ira ang tunay na kalagayan ng kanyang kapatid. Simula po nung sa tiyan pa siya ng mama po, na diagnose na po yun na congenital hydrocephalus. Nung ipinanganak po siya, parang months old pa lang po ata siya nung ma-operahan po siya ng shunt. Para po yung tubig sa ulo, bumababa po. Kaya po talaga yung ulo niya, makikita po talaga sa kanya na yung ganun lobo po talaga siya. Si Ira at ang kanyang lola ang tumatayong guardian ng mga bata, lalo na't ang kanyang ina
kumakayod sa ibang bansa bilang isang domestic helper. Si mama po kasi ay nasa ibang bansa. Siya po ay DH po doon. Pero kahit papano naman po nakakapagpadala naman po siya. Pero hindi pa rin po sumasapat din po eh. Kaya ako po napilitan na din po ako magtrabaho para din po makatulong kahit papaano sa kanya. Matinding sakripisyo. Ganito isinilarawan ni Ira ang pag-aalaga sa kanyang kapatid. Dahil sa kanyang murang edad, pinasan na niya ang obligasyon na gabayan si Micah. Sobra pong hirap kasi po nung una pa lang po. Hindi lang po once, twice siya na pabalik-balik po siya sa ospital, kinukumbulsyon po siya. Siguro po monthly po nasa ospital kami. Ganun po. Tapos malaki rin po ang nagagastos pagka siya ay kinukumbulsyon. Ang video na ipinadala ni Ira kung saan hirap na makalakad si Micah. Kuha ito nung panahon na nagka-COVID ang kanilang pamilya. Nung pandemic po kasi, talagang hindi po talaga namin alam kung paano kami magpapa-check up, kung paano po parang natamaan din po siguro kami ng COVID, hindi na lang po kami napa-check kung ano po. So parang siya yung mas lubhang naapektuhan na nanghina po yung mga buto-buto niya, hirap po siyang maglakad. So kahit ako po yung mismong nagbubuhat sa kanya. At kahit na nagtutulungan sila para matustusan ang araw-araw nilang pangangailangan, si Micah hindi pa rin nila madala sa isang espesyalista dahil na rin sa kakapusan sa budget. Sa ngayon po, puro online lang po ang check-up ni Micah. Kasi po, nahihirapan nga po kami ng malayo pa po yung ospital. Lalo na po ang kanyang doktor po, neurologist lang po. Isa lang po ang neurologist po dito sa lugar namin. So, bawan pa po siya bago pa po sapitin ng Mabini. Kaya, ang tanging inaano lang po namin sa doktor niya is medication po, gamot po niya. Ngayon po, nagpapareseta lang po kami sa doktor niya kung ano po ang pain reliever na lang po lagi yung nire-reseta sa amin. Minsan naman po, hindi rin pa nakakabili kasi yung pain reliever may pagkamahal din po. So, paminsan-minsan lang po talaga kami nakakabili din. At ang aming pinapriority po sa ngayon ay yung kanyang maintenance po talaga para hindi siya makumbulsyon. Sa ngayon, unti-unti mang nakakalakad si Micah. Kinakailangan pa rin itong alalayan at buhatin. Ngunit hindi lamang ito ang kanilang iniisip. Dahil ang problema sa ulo ni Micah, patuloy na lumalala. Sa ngayon po, naka-okay naman po siya ng paglalakad. Pero with guidance pa din po namin, kailangan pa rin pong akayin, ganyan. At doon pa man po, hindi pa naman po siya nakakagawa ng kung anong bagay na yung parang independent po siya. Ang aming problema ngayon din po is yung sobrang sakit po nung kanyang ulo, which is dumadating na po sa point na inuumpog niya na po yung sarili niyang ulo. Tapos makikita din po sa kanya kung titingnan niyo po, meron na po siyang bukol dito na mark na po na parang nagsusugat na minsan dumudugo na po. Hindi po namin siya mapigilan. Tapos pag pinipigilan po namin siya, kami yung sasaktan niya. Ang isa pang inaalala nila Ira, maliban kay Micah, ang bunso nilang kapatid na may autism. At ang kanyang lola, diabetic at high blood din. Meron din pong isa kaming bunsong kapatid, yung lalaki po. Yun po ay siya naman po ay autism. Opo. Lately lang po siya na-diagnose. Opo, kasi libre lang po sa school niya dahil po siya ay nag-i-SPED po. Enrolled po siya sa SPED. Doon po, nalibre po ng pagka-consultation po. Ang sakripisyo ni Ira para sa kanyang mga kapatid ay hindi biro. Pero ganito man ang kanilang sitwasyon, patuloy silang kumakapit sa bawat isa. Sa tuwing haharapin nila ang mga problemang dumarating sa kanilang pamilya. Ngayon lang po ako nakapagtrabaho ng yung talagang trabaho na straight. Dati ang dami ko pong parang patigil-tigil po ako sa pagtatrabaho. Kasi nga po, may time nga po tatawag sa akin, kinukumbulsyon na pala, hindi ko alam. So, parang risk din po sa akin kung ako magtatrabaho. Any minute dapat prepared ako, aalis ako sa trabaho na na kailangan dito agad, uuwi agad ako kasi para
Lalo na po pagka siya ay kinukumbulsyon, ako lang po ang mas nakakagamay. Opo, gamay ko po yung mga kung ano-ano kay Maika. Sa kabila ng lahat, ang pagmamahal ni Ira sa kanyang pamilya hindi masusukat. Doon kasi yung love, pagmamahal ko sa kanila. Kahit na, kasi sinasabi nila, hindi mo naman buong kapatid, hindi mo ganito buong kaano. Pero, mahal ko sila, as in bilang sa sarili ko po. Kasi, yung basta mahal ko sila kahit na anong gawin ko, kahit balbaligtarin ko yung mundo, kapatid ko pa rin sila. Kailangan ko pa rin, tanggapin ko na katuwang na sila ng buhay ko. Tulungan nyo naman po, alam nyo naman po yung sitwasyon namin. Kaya sabi ko, sana po matulungan kami. Ang pakiusap na ito ni Ira, agad naming nirespondihan. Lingid sa kanilang kaalaman na bago pa kami pumunta ng Batangas, ay dala na namin ang sorpresang wheelchair para kay Maika. At kahit malakas ang buhos ng ulan, ang ating team ibinigay na ang kanilang hiling. Ayun ma'am, so tulong-tulong programa, hindi po ganun kalaki, pero yung kailangan po para po magamit din na. At para makabawas sa kanilang gastusin, nagbigay na rin tayo ng assistance para sa 2 buwang maintenance ni Maika. Salamat po. Napakalaking tulong na po nito. Sobra po. Ang determinasyon ni Ira para masaklolohan ang kanyang mga kapatid talaga namang nakakabilib. Sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, hindi sila natitinag na harapin ang mga problema at sumandal sa panalangin na darating ang responde sa panahon na higit nilang kailangan. Thank you! Well, I'm Ate Sherilyn. I'm your Tito Efren. And I'm your Tita Cynthia. I'm your Chef Mads. Nag-iimbita sa inyo tuwing Sabado at Linggo na laging subaybayan ang Ito ang Tahanan mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga dito lang sa Net25. Meron din kaming Facebook page at YouTube channel. Like, share, and subscribe! Ito ang Tahanan! Let's get together sa Net25. Sa Net25. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Good luck. Yun lamang po. Tampok ang mga nagbabagang balita at malalimang panayam sa mga pangunahing personalidad, mga opisyal ng gobyerno, eksperto at mga taong nasa sentro ng kontrobersya. Harapan at tapatan. Alamin ang totoo. Alamin ang magkakaibang panig. Sumabay sa init ng mga balita at issue. Ano sa palagay nyo? Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes, dito lang sa Net25. Mga nasalanta ng iba't ibang kalamidad, ito ang target na tulungan ng ating tampok na e-responder. At hindi lamang yan, malaki din ang kanilang naging kontribusyon sa nakalipas sa pandemya. Sino sila? Narito at inyo pong panoorin. Isang grupo na tumutulong sa mga komunidad para mapabuti ang kanilang pamumuhay. Bagamat matagal na ang kanilang organisasyon, hindi pa rin sila tumitigil sa pagtulong sa ating mga kababayan na nangangailangan. JCI, sir, started in the Philippines way back in 1947. Yung chapter naman po namin, it's our 50th year. JCI Philippines po aims to develop young active citizens into better leaders, which is part of our slogan also, be better. Sa chapter naman po namin, he focused on health and well-being. One of our strongest program is
the Pescador Rescue, which aims to promote health and well-being po all over metro area. Ang kanilang organisasyon ay aktibo sa pagresponde lalo na sa panahon ng sakuna at kalamidad. One of the national projects po of JCI Philippines is the Oplan Kaagapay. Para siyang disaster management po. Parang if there's a disaster in your community, say fire, earthquake, you may activate this. So this year po, our chapter activated Oplan Kaagapay thrice. One for the victims of Typhoon Odette. So we help Cebu, Surigao, and Siargao recover by donating po generators, clothes, water, construction materials dun sa area. And then way back February this year, there's a fire incident in Bacog sa Navotas po, which is in our area, which made 150 people homeless. So we donated food and also used clothes and water dun sa area. Maging ang mga estudyante kanila ring nirerespondihan. We have national programs like, for example, the Bags to School. So we did it with the whole Camanava area, which is Caloocan, Navotas, Valenzuela, and Malabon. Every year, we donate bags and school supplies to public schools po. This year, we donated in Malabon, especially for underprivileged families. All of the chapters of JCI all over the Philippines conduct Youth Leadership and Excellence Award, which is or what we call YLEA. The program aims to provide awards to youth or students who shown excellence in their studies or field, no? So ito rin po pinopromote namin kasi yung parents nung estudyante ginaganaan sila na ay yung anak ko pala is magaling sa school, so it pushes them na pagpatuloy talaga yung pag-aaral ng mga bata. Kasabay nung award, meron siyang parang token or prize na binibigay namin. Iba-iba per chapter, yung iba cash prize, yung iba in kind. Mostly public schools ang binibigyan namin. Nagbibigay din sila ng iba't ibang training sa mga kabataan upang mahasa na maging mabuting ehemplo sa iba pang kabataan. JCI Philippines kasi, ang main purpose niya is to develop young leaders, young active citizens, be better and to become better leaders. No? Every week, we have at least three free trainings po for our members. Strategic planning, operational planning, mga ganon. So, we want them to be better. No? So, yung trainings na to, we encourage these members, these leaders, to use them to create community projects. So, yung community projects na yon, ina-align namin together with the United Nations UNSDG projects. Dapat sustainable yung mga projects namin, like livelihood programs. At sa kasagsagan ng pandemya, mas naging aktibo ang kanilang grupo sa pagtulong sa kapwa. We have this project partnered with the Navotas local government unit. So yung mga nawalan ng work po during pandemic, we help them, gumawa sila ng mga lab gowns, yung mga foot covers, hairnets, and then more than 7,000 sets po ng PPEs yung nagawa namin. Dinonate namin sila sa iba't ibang barangay health emergency response teams. Ngunit bago pa man mapabilang sa JCI si Kim, nagsasagawa na siya ng mga charity sa mga kabataan. We have a charity na talaga in Aklan. Ako kasi, I have a deceased child. So parang hindi ako nabigyan ng anak. So ako, ang naging motivation ko personally, sabi ko magkaroon ako ng charity sa mga kids. Yearly, we are donating books and toys sa Aklan po. Way back 2014 pa. Nung na-meet ko yung one of my mentors and professors in college, when I met him, JB Primno, he told me about JCI and what the organization is all about. So yun, na-discuss niya sa akin. And what struck me most is when he told me na, ikaw may charity ka. Ako kasi ang natutulungan ko lang, dahil mag-isa lang naman ako, is about 25 to 30 children per year. Here's how he pitched it to me. No?
parang may mga tao na may pera, may mga tao na meron silang pera pero wala silang time to do community projects. May mga tao naman na may time pero wala silang financial capability to do community projects. So, JCI brings people together. Kung dati, ang natutulungan ko yearly is 25 to 30 people, this year we've helped 10 times kung ano yung natutulungan namin last year. Which is, ngayon, 250 children na po yung nabigyan namin ng sa Aklan, and we plan on doing that yearly. So yun, palaki ng palaki. So very fulfilling. It gave me better purpose in life. At bilang isang NGO, ang pondo na kanilang ginagamit sa kanilang mga proyekto ay unti-unti nilang iniipon. We do not encourage our members na maglabas ng sarili nilang pera. We encourage them to do projects. Also to create funds para makatulong sa community. So, since we are a non-profit organization, we encourage these members na conduct fundraising projects. So, for example, block screening, we sell tickets to yung mga mas may kaya kaysa sa amin. Tapos, all the proceeds will go to the community. Kaya tinikayat ni Kim ang lahat na maging miyembro ng kanilang organisasyon para mas lumawak pa ang kanilang gagawing mga pagresponde. Every city naman po meron kaming chapters ng JCI. And I'm pretty sure they have Instagram or Facebook page. Lapit lang kayo, mag-message lang kayo sa mga Facebook pages na yon. Then, yan, i-entertain naman kayo. It's open for everybody. Pero there are chapters po na all boys, meron chapters na all female. So we will be more than happy to entertain naman po every question na kailangan nila. For those who are interested in giving out to the communities, both financial and your time and effort, just visit our website po, JCI Philippines. No? So search nyo lang yung JCI Philippines. Lalabas naman siya, we have contact details there. Search nyo lang po kami and we will be more than happy to entertain you. Likas sa Pilipino ang tumulong sa kapwa. Tulad ni Kim, na naniniwalang anuman ang ating paraan sa pagbibigay ng ayuda sa iba, maliit man o malaki, ang importante ito ay bukal sa ating puso para magawa natin ang tama at tunay ang ating mga pagresponde sa ating kapwa. Ako si Kim Gomez ng JCI Philippines, Navotas Pescadores Chapter, Certified E-Responder. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net25. Ito na ngayon ang batang si Freya. Masayahin, malikot, at higit sa lahat, wala nang malaking bukol sa kanyang ulo. Dahil sa wakas, naoperahan na si Freya makalipas ang halos 3 taon. Naitampok natin ang kwento ni Freya, Agosto nung nakalipas sa taon. Dito, isinilarawan ng kanyang ina na si Jeannie ang naging kondisyon ni Freya simula nang ito ay isilang. Ano po,
meningoencephalosis. May bukol po siya na nakadugtong dito sa niya, sa likod sa ulo. Malaking bukol po. Lumalaki po siya tapos sobrang bigat niya po. Kailangan pong buhatin. Lahat po ng gagawin, kailangan binubuhat siya kasi hindi naman po niya kayang gumalaw kasi sobrang bigat po ng bukol. Isa si Baby Freya sa mga batang napasama sa listahan ng mga tinutulungan ng grupong Jesus Daily. Kaya naman ang programa umalalay para malaman ang plano sa kanila na nasabing international organization, lalo na't hindi nila agarang nakuha ang perang nakalaan para sa operasyon ng bata. Dahil sa ating eksklusibong storya sa nasabing international organization, isang kasama natin sa pamahayag ang nakipagtulungan sa programa para tuluyang makuha ni Freya ang perang nalikom sa ginawang fundraising. Dahil dito ang pamilya ni Freya at ilang coordinator ng Jesus Daily nagkasundo na. Agad silang tinulungan mula sa ambulansya, ospital at mga pangangailangan ni Freya. Aming nakausap ang lola ni Freya na si Betty. Paglilinaw ni Betty, wala silang nahawakang pera mula nang magsimula ang operasyon ni Freya. After po nung kami doon sa Bitag, is nagkaroon po ng group chat between Bitag, between side ng Jesus Daily at sa amin po. And then, sa lahat po ng mga transaction is transparent po yung lahat. Then, may isang pinadala po yung Jesus Daily po na tauhan po, yung bali treasurer po nila, si Ma'am Tan, si Cheng Tan po. Yun po yung bali kasabay nila palagi dito. Hatid sundo po si baby with ambulance. And then, yun po yung pera po, ma'am, is wala po sa amin talaga yung pera. Hindi po handled namin yung pera, ma'am. Hindi po hawak namin yung pera. Ang pera po, ma'am, is andun po sa side po ng Jesus Daily, doon sa representante po nila. Sila po yung nagdidiretso ng pera doon sa hospital kung saan po na si baby doon sa Davao Doctors Hospital po. Kung dati kalungkutan at mabigat na pasanin ang dinaranas ng kanilang pamilya, mababakas sa mga mata ni Betty ang kasiyahan sa paggaling ni Baby Freya. Okay naman po yung nagtatakbo ng proseso po ni baby, ma'am. Bali, 2 beses po siya inoperahan. Yung una po is yung October 27. Dinagdagan po yung kanyang balihos po sa loob ng ulo niya. Kasi hindi po kakayanin kasi ng baby po pag walang dagdag na hose po sa kanyang ulo po, ma'am. Then, natapos po yung operasyon niya, mga 1 week, pinauwi po sila muna dito sa bahay. Pinarest lang muna si baby ng ilang weeks. And then, last December 5, bumalik po sila ulit doon sa Davao Doctors Hospital po. Para doon na po gagawin ulit yung major operation niya po, which is extraction po ng kanyang ulo, kung saan po kukunin po yung napakalaking part ng bukol sa ulo niya po sa likuran po. Yun na po yung major operation niya. And then, nakauwi po sila nung last December 16. Yun na po yung parang naka-home kaming talaga si baby sa bahay, which is nawala na po yung bukol sa ulo niya. Sobrang saya po namin kasi nga po yung nawala po talaga yung bukol ni baby is napakalaking blessing po sa amin. Po, yun yung daan o yun po yung nagbukas talaga po sa opportunity po. Napakalaking tulong po talaga yun na naoperahan po si baby, ma'am. Yun talaga naging daan po, ma'am. Isa sa naging daan po talaga. And that's why we are very thankful nga po na nakilala namin po kayong lahat, ma'am. Kasi kayo talaga yung naging daan, ma'am, o naging tulay po na ngayon po is napakaluwag na po ng pakiramdam po ng family namin, especially po ni Jeffrey at saka ng family niya po. Ang kaso ni Baby Freya at ng iba pang mga batang natulungan ng programa ay isa lamang patunay na buhay sa ating mga Pilipino ang pagkakaisa para rumisponde sa kapwa. Kaya patuloy kaming nagpapasalamat sa lahat na nagiging katuwang ng programa para mabigyan pansin ang kalagayan ng mga kababayan nating dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay. Totoong sasama-sama nating pagresponde. Ang resulta, tayo ay laging mission accomplished. Kung kayo ay may nais ay sumbong sa inyong lugar
problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala ng mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala ang mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang pong pag-aksyon, paghahanap ng solusyon. Lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado. Ako po si Alex Santos at ito ang Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan. Tenga at bibig ng masa sa kapakanan ng bawat isang Pilipino. Kahit sino, lagi palaban para sa tama't di mo. Pag-aalilangan ng lapitan at bilang tagapagbantay nandito. 24 oras nakabantay ka man ang mangyari. Hindi titigil, tuloy lang sa pagresponde. Tuloy lang sa pagresponde.